At ito po ang ating pong pag-uusapan ngayon. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Okay? In English, we have peace with God. This is in the book of Romans chapter 5, beginning verse 1 to verse 11. But I'd just like to give you a background on verse 4, kung saan binanggit po, on chapter 4, kung saan binanggit po ni Apostle Paul about the faith of Abraham. Okay, because of the faith of Abraham, it was credited to him as righteousness. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, itinuring siyang matuwid ng Diyos. So ang pagiging matuwid ng isang tao ay ibinabase ng Panginoon sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kapag ang tao ay mayroong pananampalataya sa Diyos, katulad ni Amang Abraham o ni Abraham, it will be credited to us as righteousness. Tayo po ay katulad ni Abraham. Nananampalataya tayo sa hindi natin nakitang pangyayari. Kaya lang si Abraham ang pananampalataya niya in the future. Because Christ died on the cross, na wala pa si Abraham. Tayo naman, namatay na si Kristo Jesus bago tayo ipinanganak. Kuha po natin, halimbawa, nandito yung crucifixion ni Lord Jesus. Okay, nandito yung time ni Abraham. So Abraham has faith on what is going to happen in the future. Okay, tayo naman dito pinanganak in the future, tapos na yung crucifixion. Tayo naman ay nananampalataya sa nangyari na nakaraan. Parehas lang tayo nananampalataya, katulad ni Abraham. Parehas tayong hindi nakakita ng event. Pero kung siya ay napawalang sala at ginawang matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang pananalig, tayo rin naman. Dahil sa ating pananalig, sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus, tayo rin ay na-justify. Amen? Napawalang sala. Kaya ang sabi sa Romans chapter 5, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Okay? We have peace with God. Basahin po natin, sabay-sabay, 11 verses po ito. At habang ito ay binabasa natin sa Tagalog, namnamin po natin na nangungusap ang Diyos sa atin. No? Okay, verse 1, 1 to ready go. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Next. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Verse 3. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Verse 4. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Verse 5. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Verse 6. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Verse 8. Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Verse 10. Dati kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan.
sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Verse 11, last na yan. Hindi lang yan. Nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Palakpakan naman natin ang Lord. Binabasa niyo pa lang ang Biblia, nangungusap na ang Lord sa atin. Hindi po ba? Ganyan po ang Diyos, ang salita ng Diyos. The Bible speaks for itself. Ang salita ng Diyos, pag binasa mo, nangungusap yan sa iyo. Hindi pwedeng hindi mangungusap yan. At gusto ng Diyos maliwanagan ang ating mga buhay sa pamagitan ng kanyang salita. Ngayon, ano po yung lessons or mga aralin na atin pong makukuha dito sa Romans chapter 5, beginning verse 1 to 11. Unang-una na po na lesson na nakita ko dito, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. We have peace with God. And this is the good news. This is the good news. Meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Dati, ang turing sa atin ay kaaway. Pero dahil sa ating Panginoong Kristo, nagkaroon tayo ng peace with God. Dahil ang Panginoong Kristo ang propitiation for our sins. Ibig sabihin ng propitiation, siya yung naging handog, siya yung naging sakripisyo para ma-appease o ma-pacify ang wrath ng Diyos. God is holy. Ang sabi sa Book of Psalms, righteousness and justice are the foundation of God's throne. Sabi sa Book of 1 Peter, be ye holy for your Father or your God is holy. Hindi po siya magagalitin. It is His nature because of His holiness na kapag mayroong kasalanan, automatic, there is a wrath. Amen po ba? Ngayon, dahil sa kasalanan lang naman yung puot ng Panginoon. Dahil sa kasalanan, hindi po ito-tolerate ng Panginoon ang kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang katotohanan, lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo is worthy of God's wrath and judgment. So, kaya nga ang tawag sa atin, dahil tayo makasalanan, kaaway ng Diyos. Subalit, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, siya yung nag-appease. Siya yung nagpahupa sa puot ng Panginoon nang siya ay maging handog sa krus ng Kalbaryo. Na-pacify ang wrath ng Lord because of that death of Jesus Christ on the cross. That's why the sinful humanity nagkaroon ng peace with the Holy God because of Jesus. Because of our faith that Jesus died on the cross for our sins. And that means justification. Everybody say, justification. Amen? Yan po ang tinatawag na pagpapawalang sala sa atin. Kaya po wala pong napapawalang sala na hindi po nananampalataya sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ito po ang mensaheng ipinapangaral ng mga apostol at ng mga alagad ng Panginoon. Tayo po ay nahiwalay sa Panginoon dahil sa ating mga pagkakasala. Subalit siya na rin ang gumawa ng paraan para tayo magkaroon ulit ng magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. Paano po maliligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano gagawing matuwid ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya? And the just shall live by faith. Because of my faith on the Lord Jesus Christ, He has justified me. I believe in my heart, I am forgiven. I believe in my heart 100%, I am saved. I believe in my heart 100%, I am a child of God. I am accepted in the beloved. I am the apple of God's eye. No one can convince me. Not even the devil can convince me and lie to me that I am not a child of God. Because the Holy Spirit is giving me the confirmation in my heart, I am a child of God. I know and I know and I know I am saved. I am a child of God.
Kaya kung ikaw ay nagkaroon ka na po ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, na siya ay namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan, pinagsisihan mo mga kasalanan mo at tinanggap mo siya sa iyong puso at buhay bilang Panginoon at sarili tagapagligtas, hindi ka nakaaway ng Diyos. Ikaw ngayon ay kaibiganan ng Diyos. Well, in fact, hindi lang kaibigan anak ng Diyos. Bahagi ng kanyang pamilya. Hindi ba't mabuting balita yan, mga kapatid? At yan ang unang-una na gusto ko na ibahagi sa atin. Dito sa Romans chapter 5, verse 1 to 11. We have peace with God. Sabi mo sa katabi mo, we have peace with God. We are no longer an enemy of God. We are friends of God. Sabi po yan sa Romans chapter 5. Okay? So, ang tanong dito, paano tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos? O how can we have peace with God? Ang sagot, sa pamamagitan ni Jesus at ng ating pananampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ at ng ating pananampalataya sa Kanya, we have peace with God. Kaya wala pong ibang daan patungo sa Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ emphatically said in John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through me. John chapter 10 verse 9, Jesus said, I am the door. Siya ang pintuan, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Walang makaparoroon sa Diyos, Ama, kundi sa pamamagitan niya. And actually, our final destination is our relationship with the Almighty Father. But no one can approach the Father except first, dumaan ka muna sa kanyang anak. No shortcuts. There's no two ways, no three ways, no C5, no diversion road. There's only one way. Everybody say one way. And who's that one way? The Lord Jesus. So tayo po have peace with God sa pamamagitan ni Jesus at ng ating pananampalataya sa Kanya. Basahin nga po ulit natin Romans 5:2, 1, 2, ready, go. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Okay? So, truth number 2, lesson number 2 na makikita natin dito sa ating pinag-aaralan. Kasama ang pagtitiis or tinatawag na patient endurance sa relasyong ito sa Diyos. At ito pong patient endurance o pagtitiis, ito ay nakapagpapabuti sa tao. So, sa lahat po ng mga matagal lang Kristiyano dito, o kahit sa mga baguhan pa lang, ilang taon pa lang sa pananampalataya sa Panginoon, minsan mapapansin nyo, bakit ganon? Kung kailang ako ay nagpakasakop sa Panginoon, nagbabagong buhay na, kung kailang tinanggap ko si Lord, bakit parang mas dumami yung pagsubok? Dumami yung problema. Congratulations po kung kayo ngayon ay Kristiyano na at nakakaranas ng pagsubok at paghihirap at atake ng kaaway. Ibig sabihin, tama na ang kinakaaniban mong kampo. Kasi nung araw, we belong to the same company of the devil when we were still sinners. Pero kapag ikaw ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, lumipat ka na ng camp, dito ka na kay Team Jesus, definitely the enemy will never deliver the goods on a silver platter. Nakakaranas tayo ng pagsubok, nakakaranas tayo ng atake ng kaaway, troubles, trials, testings of our faith. Kasama po yan. At wag po nating tatanggihan yan kasi po, ang patient endurance ay kasama natin sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang nais ng Diyos ay makabahagi tayo sa Kanyang kadakilaan. Ang isang halaman po para maging maayos ang itsura, ano pong ginagawa ng hardinero? Inaalagaan, di ba? Dinidiligan, no? Pinapaarawan, minsan kinakausap pa nga eh. At kapag medyo may lumilihis-lihis na mga sanga at mga daon, ano pong ginagawa? Tinatapyasan. At ang pagtatapyas ho, masakit po ba yun o mainam doon sa halaman? Siyempre, masakit.
Masakit po. Sino sa inyo kapag tinapyasan kayo? pag tinapyasan kayo, pleasurable. Di ba? Pero ang gusto ng Panginoon ay makibahagi tayo sa kanyang kadakilaan. Maging kawangis tayo ng Diyos. Kaya napapahintulutan po, ito pong mga tinatawag na pagsubok sa buhay. I tell you this, we have been a Christian for many decades now. At napatunayan namin, kasama talaga ang pagsubok sa buhay na to. Anong layunin ng pagsubok? No? Upang matuto tayong magtiis. At tayo natutong magtiis, nagkaroon tayo ng endurance, ito yung nakakapagpabuti ng ating pagkatao. It produces good character in us. Hindi po ba, bumabait ang tao kapag may pagsubok? Kaya pala mabait na yung katabi mo ngayon. Kasi nakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Hindi ba? Kasi kapag hindi nakakaranas ng mga pagsubok, totoo lang po, na nakakapagpabuti ng pagkatao ng isang tao kapag may narasang pagsubok at napagtagumpayan niya. Kaya ang sabi po sa verse 3, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Magtiis. Kaya ang sabi sa Book of James, sa Santiago, chapter 1, consider it pure joy when you experience different kinds of trials. Trials na nga, pastor, pure joy pa? Bakit po? Anong layunin po nun? Kasi i-develop yung iyong endurance. Ang endurance, kailangan ng mga mananampalataya. Kailangan ng mga mananampalataya na maging matatag. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yes, lilibaking kayo, pepersecuting kayo sa mundong ito dahil kayo ay mga tagasunod ko. Pero ang sabi, lahat ng magi-endure until the end will be saved. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito pong mga nararanasan natin ay pinatatatag lang tayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Huwag kang bibitaw. Di ba? Parang gulong na kahit na anong, may gulong na enduro pangalan eh. Enduro. Ibig sabihin, kahit anong klaseng daanan, buhay pa rin. Ganyan ang gusto ko ipaliwanag sa inyo. Sa buhay na to, marami kayong mararaanan. Iba't ibang klase. Hindi pwedeng hindi. No one is exempted. Kasi kapag lahat sa'yo, pleasurable ang nararanasan mo, hindi ka matututo sa pananampalataya mo. Hindi ho ba? Kaya, halimbawa, super sanay ka sa maayos sa buhay. Kaya minsan inihiwalay talaga yung mga bago mag-asawa sa poder ng mga magulang. Biblical ho yun. Amen po ba? Bakit? Kapag laging nakapisan, kung ano yung nakasanayan niya, spoiled siya, hindi nagsasaing, hindi naghuhugas ng pinggan, puro sarap ng buhay sa poder ng magulang. No? At pag nag-asawa, nandun pa rin, tuloy-tuloy yun. Hindi matututo. Pero subukan nyo na ihiwalay. Sila lang dalawa. No? Sila maghuhugas ng pinggan. Sila magsasaing. Sila maglalaba. Sila gigising ng madaling araw para magpa-feed ng bata, no? Sa mamamalan. Matututo ho. Matututo. Because no pain, no gain. Yun po yung training natin. Amen po ba? So, wag po natin yung tatanggihan para sa ikabubuti po natin yan. Kasi ang gusto ng Panginoon, maging kawangis tayo ng Diyos. Kaya tayo ay magalak kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap, in English, troubles or trials or problems. Because of that, nade-develop yung endurance natin. Kakaroon tayo ng endurance. At sabi dito, alam natin ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. So, from troubles, okay, magkakaroon ka ng endurance,
At kapag may endurance ka na, yung character mo maayos. Pagkatapos ng character, hope. And then pagkatapos ng hope, love. So bago ka umabot doon sa overflowing love of the Father that overflows in your heart, naumuna yung troubles. And then endurance. And then character. Amen? Troubles, endurance, character, hope, and then love. Napakaganda po ng pagkaka-shape ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Who's the best example of this? The Lord Jesus Himself. Ang sabi sa Book of Hebrews, who for the joy that awaits Him, endured the cross, despising the shame, and He sat down at the right hand of the throne of God. I tell you, no servant is greater than his master. Kung ang Panginoong Jesucristo naranasan itong mga bagay na ito. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, yung mga bagay na nararanasan natin sa buhay na ito, sineshape lang tayo ng Panginoon para maging mabuti at magkaaya-aya sa Kanyang harapan. Because He is the potter and we are the clay. How many have seen a potter creating a very beautiful clay or very beautiful flower vase? Diba? Kapag nagkamali yung pagkakagawa, ang ginagawa ng potter, babasagin ulit, dudurugin ulit, lulusawin ulit, tapos isi-shape na ulit. Sino nakaranas sa inyong ganon? Pag sumablay ka, babasagin ka ulit ng Panginoon, tapos isi-shape ka ulit. Hanggat hindi ka na isi-shape dun sa gusto ng Panginoon na maging ikaw, mararanasan natin. Pero hindi yun para parusahan tayo, kundi para sa ikabubuti natin. So, lesson number 3. Huwag tayong mag-alala. Kasi, kasama ang Diyos Ama, kasama ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo sa pagkilos sa buhay natin. Isn't that great? Although tayo po ay sineshape ng Panginoon, siya rin ang kasama natin habang kumikilos siya sa buhay natin. Nagkaisa po ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo para iparana sa ating buhay kung anong gusto niyang iparana sa atin. Ano sabi sa Romans chapter 5 verse 5? Basahin natin, 1, 2, ready, go. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang Kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Oo. Kung hindi tayo mahal ng Panginoon, hindi niya ibibigay ang banal na Espiritu niya sa atin para lagi nating nararanasan yung nag-uumapaw na pagmamahal sa buhay natin. Ano po sabi? Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang Kanyang pagmamahal. Nararamdaman natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na binigay niya sa atin. Kaya ang mga tao nakipag-isa kay Kristo, pinananahanan ng banal na Espiritu, ramdam niya love siya ni Lord. Kayo po ba ramdam niyo love niyo si Lord? Kayo po ba ramdam niyo love kayo ni Lord? Because of the Holy Spirit. God the Father and God the Son, gave the Holy Spirit to us. Ibig sabihin, the Father, the Son, the Holy Spirit. The three-in-one God. Tulong-tulong para iparamdam lang sa atin, mahal niya tayo. Mahal niya tayo. At ang pag-ibig na ito, ito yung nag-uumapaw sa puso natin. At ito yung na-share natin sa iba. Itong pag-ibig na to. You know, when you are overflowing with this kind of love, you will be satisfied in your life. Kahit na ano mangyari sa mundo, you are so secured and you are so satisfied because nararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ka natatakot. Why? Because perfect love casts out fear. Mahal po ba tayo ng Panginoon? Yes. Dahil mahal ka ng Diyos, ang pangako niya, hindi kita iiwanan, hindi kita
pababayaan. Napakaganda po ng pagmamahal ng Panginoon na ito sa atin. At ang pagmamahal na ito, hindi ito depende sa performance na meron ka. Hindi ito depende doon. Mahal ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Pastor, totoo yan. Kahit marami kong kasalanan, kahit marami kong kamalian, marami kong ginagawang hindi tama. Yes, yan nga ang sinabi niya no? Hindi mo pa siya iniisip, namumuhay ka pa sa kasalanan, mahal ka na niya. So ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? No? Number 1, manatiling tapat hanggang wakas. Manatiling tapat hanggang wakas. Yan ang sinabi ko kanina dun sa Mark chapter 13 verse 13. And everyone will hate you because you are my followers. But the one who endures to the end will be saved. That's why endurance is a necessity for a Christian. Congratulations po dun sa mga tatagal ng Kristiyano hanggang ngayon na nananampalataya sa Panginoon. At hindi nawawala sa kanyang pananampalataya. Nagpatuloy na maging tapat. Kasi ang buhay pong ito, napatunayan ko, buhay paglakad sa pananampalataya. Hindi yun pabilisan ng takbo sa umpisa Amen po ba? Merong mga nag-umpisa masyadong excellent agad, masyadong mahusay, flying colors, maganda yung performance. Pero hindi nakatapos ng maayos. Pwede rin naman yon. Pero mga kapatid, ang buhay pananampalataya po, it's about endurance. It's about finishing the race. Achieving the goal. Na example ko nga ito minsan Sa track and field, merong mabibilis tumakbo. Yung takbo, bibilis. Meron naman, sakto lang. No? Yung mabilis, tumakbo, mali naman yung linya. Okay. So, disqualified pa rin. Diba? So, yun naman tumakbo na tama lang, pero nagtiis, merong endurance, at hindi bumitiw, patuloy na naging matapat sa kanilang pananampalataya, yun po ang nagantimpala ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, malayo pa yung tatakbuhin natin. Sabi mo sa katabi mo, malayo pa yung takbuhin natin. Huwag kang bibitiw. Huwag kang aalis. Patuloy kang maging matapat. Dahil ang sabi ng Panginoon, but the one who endures to the end will be saved. Anong sabi sa Tagalog? Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod nyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Actually, ang katapatan na yan natin sa Panginoon, hindi rin natin yan sariling effort, I believe. It is the grace of God in our lives. Philippians chapter 2 verse 13. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng desire at ng power to do His will. Kaya stay connected lang. Do you want to finish the race? Stay connected with the vine. Stay connected with the vine. Okay, una, dapat maging matapat. No? Maging tapat hanggang sa wakas. Number 2, ang dapat natin gawin, maging asin at ilaw ng sanlibutan. Maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ito po yung application ng ating pinag-aaralan. No? Ang sabi po sa Matthew chapter 5, beginning verse 13, kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Tayo po ay nahintulad sa asin na fertilizers, preservatives. Amen? Tayo ang nakapapagpanatili sa mundong ito dahil sa ating buhay na naka-align sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dito, ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itinatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Ibig sabihin, huwag mong pahintulutan na mawala ang pagiging asin ng sanlibutan mo. Mamaya makita natin kung paano. At ano pang sabi ng Panginoong Hesukristo sa verse 14 ng Matthew chapter 5, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw na isang burol na hindi maitago. Wala na po ang Panginoong Hesukristo sa mundong ito. Nasa langit na po siya.
Sa John chapter 8, verse 12, sabi niya, I am the light of the world. He who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Pero nasa langit na siya ngayon eh. Pero kahit nasa langit na siya, meron pa rin mga ilaw sa sanlibutan. Sino po yung mga ilaw sa sanlibutan? Kayo at ako. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya kahit saan tayo pumunta, nagliliwanag ang paligid. Hindi dahil makintabang noon natin, no? Kundi dahil hindi dahil malapad yung noo ko. Kundi dahil dala mo ang presensya, ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po nagagalak itong mga nakaraang araw. Pumunta kami ni Pastor Alicia sa Davao, no? At tunay nga, mga kapatid, salamat po sa mga nanalangin, no? Meron pong mga nakalaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Merong deliverance. At meron pong mga nahil na mga puso. Nagkaroon ng mga reconciliation. At nung last night doon ng couples retreat is ilan yun? 22 married couples. 23 married couples attended the couples night. And grabe yung pagkilos ng Panginoon doon sa mga mag-aasawa na napanariwa muli ang pagtitinginan at pagmamahalan. Kasi gusto ng Panginoon ang mag-asawa till death do us part. No? What God has joined together, let no man separate. Kayo po yung mission natin doon. At tayo po, dahil doon sa pag-volunteer natin, kumilos ang Panginoon sa buhay po nila. Meron ding counseling, couple counseling, na inabot kami ng ilang oras bago yung retreat. Na alam niyo yun, yung sasagipin ng Panginoon ang mga pagsasama dahil mahal ng Panginoon ang mag-asawa. Napakahalaga po pala talaga ng mga marriage counselors at ng mga nananalangin sa mag-asawa. Lalo na pag hindi alam ang gagawin. Yung bang nagatanggalan na ng singsing, tapos pag nakausap mo, babalik ulit. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po, kahit saan ka pupunta, ang sabi ng Panginoon, magsilbing ilaw ka. Dahil ang mundong ito, napakadilim. Ang dami nadidilim na ng mga pamilya, mag-asawa, tahanan. Pero tayo, na mga anak ng Diyos na may liwanag sa buhay, magsilbing ilaw tayo sa mundong ito. At nagkakaroon ng pag-asa ang mundo dahil sa pamagitan ng buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang ilaw ng mundo. Yan. Hallelujah. Ang ilaw po, hindi po na itatago yan. No? Katulad ng isang lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol, hindi maitatago. Hindi ka pwedeng magtago. Kaya talaga walang Kristiyanong CIA. Walang Kristiyanong CIA. Ang mga Kristiyano talaga exposed. Ano yung CIA? Christian hindi alata. Sa Pampanga kasi. Kapampangan kasi. Christian hindi alata. CIA. So, wala pong ganun sa atin. Let your light shine before men, that they may see your good works. Sabi dito, walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Sabi sa verse 16, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Ang goal natin, mga kapatid, dumami ang citizen of the kingdom of heaven. Sa papanong paraan? Sa pagpapakita sa kanila na tayo nga ay tunay na mga anak ng Diyos ng liwanag. Hindi bagay sa anak ng Diyos ang liwanag na nabubuhay sa dilim o sa kasinungalingan, sa mga kasalanan, hindi po bagay. Kung kaya nga po tayo, ay niligtas ng Panginoon para maging kawangis niya, para mas marami tayong madala pa sa kanyang kaharian. And that's our goal. That's the reason
why you live. Katulad ng lesson natin last week, we were created by Christ and for Christ. That's the reason of our existence. Kaya ano pang dapat natin gawin, mga kapatid? Pangatlo, palalimin natin ang relasyon natin sa Diyos. Magkaroon tayo ng intimacy with God. IWG, intimacy with God. This is very important sa isang Kristiyano. Huwag mong pabayaan na hindi ka mag-grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Pang-ilan na ba dapat? Pang-apat na? Number 1, anong dapat gawin? Number 1, manatiling tapat hanggang wakas. Number 2, maging asin at ilaw ng sanlibutan. Number 3, palalimin ang relasyon sa Diyos. Intimacy with God. Nasa application na po tayo. Okay? Intimacy with God. Okay, paano po lalalim ang ating pong relasyon sa Diyos, yung intimacy natin with our God? If you have received the Lord Jesus Christ in your life as your Lord, Savior, and God, it is your responsibility to regularly meditate the Word of God. It is your responsibility. From day to day. Hindi tayo kasi magkakaroon ng intimacy sa Diyos kapag pinababayaan natin ng Kanyang salita. Magbigay tayo ng oras, panahon para sa salita ng Diyos araw-araw. Sa pamamagitan nito, ang buhay natin ay mababago. Kasi salita ng Diyos at tanging salita ng Diyos nakakapagpabago sa isip at sa buhay ng isang tao. The more you meditate the Word of God, the more the Word of God changes your life. Right? Kanina lang habang binabasa natin, ako mismo, nangungusap na kaagad ang Panginoon sa atin. Diyan mo makikita ko kasi yung instruction ng Panginoon kung paano mamuhay sa mundong ito. The Bible is God's life's manual. Kapag ang isang appliance, hindi mo binasa yung manual, maaari magkamali ka sa paggamit nun. Kasi dun sa manual nakalagay kung 220 ba o 110. Eh hindi mo binasa yung manual. 110 pala. Sinaksak mo sa 220. Tapos nakarinig ka ng sira ang appliances mo. Bakit po? Hindi mo binasa yung manual. Napakaganda po ng manual ni Lord, the Bible, the Word of God. It teaches us everything to become the person God wants us to be. That's why I encourage all of you, read the Bible. Meditate on the Word of God regularly. Number 2 po, no? Regular prayer. Regular na pananalangin. Huwag niyo pong pababayaan ang prayer life niyo, ang prayer time niyo with God. Kasi napakahalaga po ng communication. Everybody say communication. Diba sa mag-asawa kapag hindi nag-uusap, kapag walang communication, lumalabo ang pagsasama, no? Medyo dumidistansya yung emosyon. Bakit? Walang communication. Ganon din sa Panginoon. Kailangan lagi tayo may communication with God para lagi tayong malapit sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Regular prayer. The example is the Lord Jesus Christ. Mark chapter 1 verse 35. Madaling araw pa lang pupunta ng Panginoon sa isang isolated place and then doon siya mananalangin. Doon siya mananalangin. Do it every day. Do it every day. Pray every day. Binigyan ka ng Panginoon ng kakayanan at nakapangyarihan na manalangin. And that's the greatest weapon God has given a believer. Kaya kapag sinasabi, pag-pray natin, huwag niyong mamaliitin po ang prayer. Dahil ang prayer nakakapagpabago ng mga sitwasyon sa buhay. Ang panalangin po nakakapagpagaling ng may sakit at karamdaman. Ang panalangin po nakakapagpalayas ng mga demonyo. Ang panalangin po nakakapagpaunlad ng negosyo. Ang panalangin po nakakapag-promote ng trabaho. Ang panalangin po nakakapagpabalik ng asawang nangamilang bahay. Ang panalangin po nakakapag-ayos ng pamilya.
At yan ang ayaw ng kaaway, yung ikaw ay mananalangin. Kasi yung kapangyarihan ng Diyos, dumadaloy kapag nananalangin ng mga anak niya. Glory to God. O sa Thursday, may prayer meeting tayo. Dito na ulit kami. Okay? Thursday, dito, 7 p.m. to 9 p.m. Kayo nga absent. Napakalaga ng prayer. Okay? Number 3 po, regular na pagsamba sa Panginoon. Kaya ako nilagay yung regular kasi ayaw po ng Lord ng irregular. Kasi pag irregular, hindi kasya. Okay. Ayun, gusto ni Lord yung fit. Sinabing regular, no, na pagsamba sa Panginoon, you worship God through fellowshipping with other believers. Congratulations po sa mga regular na sumasamba sa Panginoon through our fellowship. And this is one way na tayo po ay nagkakaroon ng intimacy with our God. Lumalalim ang ating pong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating pong regular na pagsamba sa Panginoon. Mas lalo mo kasing nakikilala ang Diyos at ang kabutihan ng Diyos, nararanasan mo. At nakikita mo rin sa patotoo ng mga kasama mo sa church. Because no man is an island. Because an island is an island and man is a man. Hindi niya naintindihan. Joke lang. Ibig sabihin, walang nabubuhay ng para sa sarili lang. Kailangan natin ang isa't isa. Amen po ba? Kailangan nating magpalakasan to encourage one another. And this will, what? This will, magkakaroon tayo ng intimacy with our God. And number 4, ito na po yung uli, regular na pagbabahagi ng mabuting balita ng Diyos sa mga tao. Witnessing. Kasi pag lagi kang nagwi-witness for the Lord Jesus, laging fresh yung iyong relationship with God. Anywhere, everywhere, anytime. Kapag may pagkakataon, grab the opportunity. Kami nga ang mag-asawa, last na ito ba, magpe-pray na po tayo. Kapag kami lagi may lakad na mag-asawa, edi, love, sige, bili ka na muna ng burger. Dito ako sa kape. Kita namin kape. Habang nagkakape kami, magtatanong lang kung pwedeng ipasok sa airport yung kape dun sa, sa departure. Meron dong lady guard na buntis, no, na lumapit. Tinanong ni Pastora, ay, pwede po ba ipasok tong kape dun sa, sabi niya sa lady guard. Sa airport, sa NAIA 3, buntis yung lady guard. Ay, siguro, pakiusapan niyo na lang po. Doon lang po, sa usapan na yun. Doon lang nag-umpisa. Yun na yung pagkakataon ni Pastora Lisa. Ay, buntis ka? Ganyan. No, hindi halata, pero laki na dyan Hindi po, sabi ko, baka kambal mo yan Hindi po, isa lang po, matubig lang mo yung Hindi nagkwento na, makwento na. Hanggang sa usapan na, eto na, alam niyo na ka ng dulo. Yeah? Ang dulo, syempre, maibabahagi mo na yung kabutihan ng Panginoon. Maipapanalangin mo na siya. At sa dulo, bigyan pa ng pangalan yung magiging baby. Alam niyo si Pastor Alisa, mahilig magbigay ng pangalan. Sabi nung babae, sige po, yan na po, ipangangalan ko sa anak ko. So, Samuel Adriel ang pangalan. Kasi Adriel lang ang pangalan, naging Samuel Adriel. Sabi niya, bagay ang Samuel dyan. Alam niyo, mini-minister ko namin yung lady guard. Iyak po ng iyak talaga doon sa Tim Hortons. Kasi nagro-robing lang isang ganyan na naministeryahan. Sabi niya, kaya pala, kanina ko pa gustong lapitan kayong dalawa po Tinitignan ko kayo, parang may something, ganon. Nung pala, mamiministeryohan ho siya. Amen po ba? Glory to God. Kaya po, mga kapatid, super blessed po siya. Super blessed. At one of these days, makikita nyo kasi taga rito lang mo daw sa Makati. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kasi po kapag ikaw ay may regular na pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon, lagi kang sariwa sa pananampalataya mo. Kaya huwag kang magpapapigil na magpagamit sa Panginoon para mas marami pa ang maging bahagi ng kaharian ng Panginoon. So tumayo po tayong lahat mga kapatid, manalangin po tayo. Pero bago po yan, nais ko po na reviewin muna natin yung mga pointers natin. Okay? Ano pong sabi sa ating pong pinag-aaralan,
Ang title po ay mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. We have peace with God. Okay? From Romans chapter 5 verse 1 to 11. Ano po yung unang lesson or pointer natin? Number 1, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. We have peace with God. Why? Because of our faith on the Lord Jesus Christ. Okay? Number 2, kasama ang pagtitiis. Huwag po nating kalimutan yan. Patient endurance is a part of this relationship with God. At yung patient endurance, nakakapagpabago ng tao, yung ating pong character na babago. Okay? And then, number 3, kasama ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo sa pagkilos sa buhay natin. Lahat sila, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they love us so much. Kaya kung nasabihin mo, wala kang kasama, may kasama ka kahit nag-iisa ka. Pag may nagtanong sa'yo, sino kasama mo? 4 kami. Talaga? 4 kayo? Oo, ako. At ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. So, anong dapat natin gawin? Manatiling tapat hanggang wakas. Okay? Pangalawa, maging asin at ilaw ng sanlibutan. Pangatlo po, palalimin ang relasyon sa Diyos. Intimacy with God. Sa pamamagitan ng Word of God, prayer, fellowship, and witnessing. Let's pray. Father God, we just want to thank you today, Lord, sa inyo pong salita na amin pong nabasa, napakinggan, at napag-aralan. Salamat po sa inyong mga pangungusap na kami po, O Diyos, ay mahal ninyo. At ang pagmamahal ninyo, binanggit sa Romans chapter 5 verse 5, pinag-uumapaw nyo sa puso ng inyong mga anak sa pamamagitan ng banal na Espiritu na binigay nyo sa amin. Ang dalangin ko po, Ama, sa mga oras na ito, patuloy na kumilos ang iyong banal na Espiritu sa puso at isipan ng lahat ng naririto ngayon. Salamat po sa mga anak mo na nandito ngayon. Salamat po sa iyong mensahe na while we were still sinners, you already demonstrated your love to each and every one of us by giving the Lord Jesus Christ for us to die on the cross. Salamat po, Lord Jesus, for dying on the cross for us. Lord, sinabi sa Romans chapter 5, once we were enemies of God, but because of what Jesus Christ has done on the cross and our faith on the Lord Jesus Christ, we have peace with you, O God. Mga kapatid, mga kaibigan na nandito ngayon at maging mga sumusubaybay sa ating pong online worship, I pray na tayong lahat ay nagkaroon ng kaliwanagan ng isip sa pamamagitan ng mensaheng ito. That God loves you. God cares for you. God is so concerned with every detail of your life. Nagmamalasakit ang Panginoon kahit sa pinakamaliit na detalye ng buhay. Ayaw nga ng Diyos na mapahama ka sa impyerno. Ayaw ng Diyos na magulo yung buhay mo. Ayaw ng Diyos na marami kang takot. Ayaw ng Diyos na nabubuhay ka sa sakit at karamdaman. Ayaw ng Panginoon. Ibinigay niya ang tanging solusyon sa pangangailangan ng lahat ng tao. Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak, ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga oras na ito, tayong lahat na nandito at lahat ng nanonood sa atin, I encourage you to pray. I encourage you to pray right now. And just feel the love of God. He loves you. The Father loves you so much. You are here. You're listening to this preaching and this message because He loves you. He wants to save you. He wants to heal you. He wants to deliver you. He wants to set you free. He wants to fix your life. Kailangan lang po natin na lumapit sa Kanya. Manampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. At humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. At tanggapin natin si Jesus sa ating pong puso't buhay
to be the Lord, Savior, and God of our lives. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Taas niyo po ang inyong kanang kamay. Simbolo na inyong pagsusuko sa Diyos. Pagsusuko na inyong buhay sa Diyos. At manalangin kayo, ulitin niyo yung sasabihin ko na nanggagaling sa inyong puso. Isipin niyo kayo mismo nananalangin. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, nananampalataya po ako nananampalataya po na kayo ang Diyos, na kayo ang Diyos, anak ng Diyos, anak ng Diyos, na nagkatawang tao nagkatawang tao, at namatay sa at krus namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. para sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po Inaamin ko po na ako ay nagkasala. na ako ay nagkasala. Humingi ako ng kapatawaran Humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan sa lahat ng na kasalanan aking nagawa na aking nagawa. simula pa sa pagkabata Mula pa sa pagkabata hanggang sa mga oras na ito. hanggang sa mga oras na ito. Hugasan niyo po ako Hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. Tinatanggap ko po ngayon Tinatanggap ko po ang ngayon inyong kapatawaran. ang inyong kapatawaran. At tinatanggap kita, Panginoong At Jesus, tinatanggap kita, Panginoong sa aking Jesus, puso at buhay sa aking puso at buhay. bilang Diyos, Bilang Diyos, Panginoon, Panginoon, at at tagapagligtas. tagapagligtas. Mula sa araw na ito, Mula sa araw na ito, sinusuko ko na sinusuko ang ko na buhay ko sa iyo. ang buhay ko sa Ikaw na po ang Panginoon. Ikaw na po ang Ikaw na po ang Panginoon. Diyos. Ikaw na po ang At Diyos. ang hari ng buhay na ito. At ang hari ng buhay na ito. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon. Mayroon Jesus. akong kasiguruhan Mayroon na akong ng kasiguruhan. buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ako'y pinatawad niyo na Ako'y pinatawad niyo na. at ako ay may buhay na walang At hanggan. ako ay may buhay na walang hanggan. Nasabihin niyo, Holy Spirit, Holy Spirit, punuin niyo ako punuin niyo ako ng iyong presensya. ng iyong presensya. Tulungan niyo ako Tulungan niyo ako makapamuhay na makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. ayon sa kalooban ng Diyos. Sabihin niyo, Father God in heaven, Father God in heaven, thank you for loving me. thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for saving In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. Amen. Tabahan niyo na po inyong kamay. Kung kayo po ay nanalangin ng panalangin at tapos sa inyong puso, congratulations, binabati ko po kayo. Kayo ngayon ay mayroong assurance of eternal life. And God loves you. And Jesus is Lord over your life.